Samantala, pinanindigan naman ni Energy Secretary Jericho Petilla ang rekomendasyon niya sa Pangulo na magdeklara ng State of National Emergency on Power dahil sa nakambang power shortage sa Mayo 2015. May live report si Julius Segovia. Julius. Gigi, kay Energy Secretary Jericho Petilla na mismo nang galing, kailangan na magdeklara ni Pangulong Ninoy Aquino ng State of National Emergency dahil sa nakikitang kakapusan sa supply ng kuryente sa susunod na taon. Inirekomenda niya ito may 2 linggo na raw ang nakakaraan. Sabi ni Petilla, di nakakayanin ng available power supply ang lumulubong demand kada taon. Sa Luzon, hanggang 500 megawatts na power deficiency ang nakaumang. May mas kapos naman ang kuryente sa Visayas at Mindanao. Pagpupulungan, Gigi, ng iba pang economic managers ng Pangulong rekomendasyon ni Secretary Petilla na magdeklara ng State of National Emergency. Bas-bas ng Kongreso rin ang kailangan para rito. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat nang mabigyan ng emergency powers ang Pangulo sa lalong madaling panahon. Sakaling matuloy ang pagdedeklara ng State of National Emergency, may kapangyarihan ng gobyernong gumawa ng paraan para matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. Posibleng magrenta ng modular gensets o kumontrata ng dagdag na planta. Hindi naman doon nagkulang ang DOE sa abisong magkakaroon talaga ng kakulangan sa supply ng kuryente sa susunod na taon hanggang 2016. 3 hanggang 4 na taon kasi ang binubuno sa pagtatayo ng planta. Paglilinaw ng DOE, Gigi, walang kinalaman sa andap-andap na supply ng kuryente sa Luzon. Ngayon, ang rekomendasyon ni Petilla na bigyan ng emergency powers ang Pangulo. Ang Luzon Grid kasi ngayong araw nag-red alert ulit. Sa datos ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, higit 500 megawatts ang kulang na power supply sa rehiyon kaninang alas 6 ng umaga. 4 pa kasi sa higit 12 ng plantang nag-offline nung kasagsagan ng bagyong Glenda ang hindi pa rin daw tumatakbo. Kaya marami pang lugar sa Southern Luzon ang wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Sa datos nga ng Meralco, brownout pa rin sa higit 260,000 customers nila. Pero sa Metro Manila, may 9,000 na lang. Nag-abiso ng 3-hour rotational brownout ang Meralco kanina pero hindi ito natuloy dahil nakatulong ang pagbabalik operasyon ng San Lorenzo Power Plant, pati na ang makulimlim na panahon. Gayunman, Gigi, ayaw pa rin nilang pakampante dahil nananatiling manipis ang reserba, kaya ang abiso nila, ipagpatuloy raw ang pagtitipid sa konsumo ng kuryente. Yan muna ang latest, balik sa Gigi. Pero Julius, kung di ubra itong special powers na ito na rekomendasyon ni Secretary Petilla, ano yung kumbaga parang second option nila o ibang paraan para maayos sa supply ng kuryente sa iba't ibang panig ng bansa? Sa ngayon, Gigi, yan talaga yung nakikitang opsyon ng Department of Energy. Kanina nga nang matanong natin si Secretary Petilla, kung may krisis na ba sa kuryente, hindi niya ito direktang sinagot. Pero ang sinasabi niya ay talagang magkukulang ang supply ng kuryente sa May 2015. Sa ngayon, Gigi, kung nakakaranas man ang kakulangan sa supply ng kuryente, ang ginagamit ng DOE ay yung ILP o yung Interruptible Load Program, kung saan ginagamit ng mga malalaking establishmento gaya ng mall at pabrika yung sarili nilang generator sets para makabawas sa mataas na power demand. Gigi? Maraming salamat, Julius Segovia.